Hindi siya namatay ng aksidente. Gumawa siya ng desisyon. Mga kaibigan, ito ang kwento ni Dun Ryan Bayot, isang private first class ng Philippine Army na na-deploy noong Battle of Marawi, May 2018. Urban war, masikip na eskinita, mga sniper sa bintana, walang malinaw na linya, walang ligtas na labasan. Si Bayot ay bahagi ng isang unit na lumusot sa teritoryo ng Maute Group. Hindi ito labanan sa pelikula. Ito ay kaguluhan, ingay, at mga segundo na mas mahalaga kaysa sa mga plano. Sa isang punto naputol si Bayot mula sa kaligtasan, napalibutan, outgunned, nakaharap sa isang kamatayan na hindi abstract, kundi agaran. Ang nangyari pagkatapos nito ang dahilan kung bakit nananatili ang kanyang pangalan. Magkakaiba ang mga kwento tungkol sa eksaktong mga salita at huling segundo. Ganyan ang giyera. Ngunit malinaw ang resulta. Gumawa si Bayot ng pagpili na inuna ang lahat ng iba bago ang kanyang sarili. Pinigilan ng kanyang mga aksyon ang banta. Nagligtas ng buhay ang kanyang sakripisyo. Hindi siya umalis. Ang iba ay umalis. Dahil doon, posthumously siyang ginawaran ng medalya ng kagitingan na, alam mo, ang pinakamataas na karangalan para sa katapangan sa Pilipinas. Hindi ito ibinibigay para sa intensyon. Ito ay ibinibigay para sa patunay. Narito ang twist na mananatili sa iyo. Ang kabayanihan ay hindi laging may kasamang talumpati. Minsan ito ay tahimik, mabilis, hindi naitala, at panghuli. Hindi hinabol ni PFC Bayot ang alamat. Pinrotektahan niya ang mga tao. At iyon ang uri ng tapang na hindi dapat kalimutan ng kasaysayan. Hashtag Philippine History, hashtag Battle of Marawi, hashtag Military Valor, hashtag Heroism.